Nawalan ako ng trabaho dito sa Germany. Kung anong nangyari, kikwento ko sa inyo. Echo. Sabi nga nila, when it rains, it pours. Hey mga karandom, ako si Echo, nurse dito sa Germany. And for today's vlog, sobrang personal sa akin ang vlog na to. At hindi ko alam kung paano ko kikwento o makikwento sa inyo ng hindi magiging medyo emosyonal. Dahil, katulad ng intro ko kanina, ang daming nangyari sa atin sa loob ng 7 to 8 months mula last year ng November until mga nakaraang buwan, until June, July. Ang daming mga challenges. Una-una, bakit ko nga ba to ikikwento sa inyo o sa ibang tao? Well, siguro dahil gusto ko din maging kahit paano maging transparent na hindi lahat ng buhay OFW o kaming mga nurses dito sa Germany ay parang luho na lang. Kita nyo na dahil mamasyal kami, masaya din lahat. O kaya naman dahil may ganito kaming gadget, o kaya naman napupuntahan namin yung iba't ibang lugar na ganito, wala na kaming pinagdadaanan. Pag-usapan muna natin sa family namin. November 2025, nag-complain na ng konting abdominal pain yung papa ko. Yun, parang ginawa na namin lahat ng mga initial na ways para matignan namin kung ano yung problema, ganyan. Consult sa doktor. December, na-confirm na merong liver cancer si papa. Yun, bilang OFW, na malayo sa pamilya, sa parents mo. Yun, mahirap lahat. Mahirap magtrabaho, mahirap gumalaw, mahirap mag-isip, mahirap anong gagawin mo. Ang initial na reaction ko is yung concern, natatakot, ganun. Pero at the same time, isip mo din na ano yung pwede kong maging backup or paano kung ganito yung mangyari, ano yung mga pwede kong options, ano yung makakatulong sa amin, mga ganyan. So, at that time, syempre, gusto ko siyang makita agad, matulungan siya, maalagaan siya. Pero at the same time, meron din ako naging dilemma. Second situation is, sa totoo lang, nung September 2025, kinancel ko yung contract ko. Nag-resign ako doon sa dati kong company dahil pinili ko lumipat sa isang mas magandang company, mas malaking offer. Parehas lang din kami ng trabaho. Parehas siya nung kasamahan ko dito, kaibigan ko dito sa bahay, kay Marlon. So, since September, decided naman na talaga ako. Tapos yun, nag-resign na ako. So, since September hanggang December, January, may bago na akong company or sisimula na ako sa bago kong company. Since may sakit nga si Papa nung panahon na yun, December pa January, ito naman ako, may bagong adjustment sa kumpanya. Alam mo yun, ang dami mong iniisip. Pero kailangan mong magpatuloy. Mas siguro na okay ka habang nagtatrabaho, mga ganun. At that time, wala pa akong permanent na pasyente. Grabe yung experience ko na yung 1 month na yun ng January. Buong January, parang 8 or 10 yung naging pasyente ko araw-araw. O iba-iba araw-araw, parang ganun. So, pupunta ako sa ganitong lugar, punta ako sa ganitong lugar, sa ganyan lugar. Kasi nga, titignan kung saan ko magugustuhan, sino yung makagusto sa akin na mga relatives and pasyente, para doon ako mag-stay. So, yun lang naman yun. And lahat naman ng company, ganun yung ginagawa. Kataon lang na wala talagang available na pasyente na malapit sa akin. It's a part of the journey kung paano ka makakuha ng bagong pasyente.
yung adjustment period lang din naman na ang dami mo, personally may mga pinagdadaanan ka, and then sa career mo, may something ka din na adjusting ka din sa panahon na yun. So, okay lang din yun. Pero ang di okay is yung pangatlo. Alam ko naman na dapat ko na talagang asikasuhin to. At inasikaso ko naman talaga siya ahead of time. Pero by March 2026, so habang nangyayari yung mga bagay-bagay na yun, ma-expired na yung residency visa ko dito sa Germany. Kailangan ko mag-renew. Ilang beses na akong nag-email sa immigration dito sa Berlin, tapos hindi ko pa malaman kung saan talaga ako pupuntang immigration. Alala ko December to January, siguro may 6 na beses ako nagpunta sa dalawang immigration office dito sa Berlin. Yung una, 3 beses ako nagpunta doon, mangiyak-ngiyak pa ako na parang kailangan daw may appointment, o sige, nagpapa-appointment naman ako, ganyan. So, wala akong makita, walang sumasagot, ganun. Sinasabi ko din na kailangan kong magkaroon ng bagong visa kasi kahit yung fiction design ko yung temporary lang. Kasi at that time, kailangan ko umuwi ng Pilipinas. Kasi kung uwi ako ng Pilipinas, hindi ako makakuha ng temporary visa, hindi ako makakabalik. 'Di ba? I mean, kung wala akong visa or wala akong temporary visa, hindi ako makakabalik sa Germany. Equals, wala kang trabaho. Sa 3 sa mga major things na nangyari sa atin noong mga panahon na mga November to January to February. Personally, nangyari sa akin doon sa trabaho ko, January 1 to 31, dahil bago ka nga sa company, syempre nangangapa ka pa, hindi ka din pwedeng mag-demand agad-agad kasi nasa probationary period ka pa lang. When it comes here dito kasi parang 3 to 6 months yung probationary, andun pa ako. Syempre, 1 month pa lang, few days pa lang actually. Habang pumapasok ako nung panahon na yon sa company, nangyayari naman yung kay Papa na may message na sa akin yung kapatid ko na parang first to second week of January, medyo hirap ng tumayo ang Papa, maglakad, ganyan. Hanggang 3rd week ng January, naging bedridden na siya. So, ako naman, medyo kinakabahan na talaga. So, parang kailangan ko nang talagang umuwi. Sabi ko, mas gusto kong maalagaan, mas gusto kong makita ang Papa hanggat andyan siya. Kesa sa pera, parang ganun. Pero at the same time, dahil bago lang din ako sa trabaho, inisip ko din na parang ano yung magagastusin namin habang nangyayari to. So, sobrang litong-lito na ako. So, nagpaalam ako. So, nung sinabi nung kapatid ko yun na medyo iba na yung sitwasyon, nagpaalam na ako sa PDL namin or doon sa parang chief nurse namin na sabi ko, ma'am, syempre in Deutsch, in German. Sabi ko, ma'am, decided na po ako, pwede po ba na mag-emergency leave ako? Kasi katulad ng sabi ko sa inyo, hindi maganda kasi yung sitwasyon ni Papa. Ngayon okay lang ba? Umuwi muna ako saglit, babalik din ako pagkatapos itong mga bagay-bagay. Tapos nagtanong siya, sabi, kailan ka babalik? Tapos sabi ko, ma'am, sorry, hindi ko pa po masasagot yan kasi syempre, parang, parang, di ba, common sense na parang, paano masasagot ng tao yung ganun na uuwi nga siya dahil may sakit yung father niya. Tapos tatanong mo kung kailan ka babalik. Sorry ma'am, hindi ko masasagot agad yun, pero babalik ako. So, alam mo kung anong sinagot niya? Sabi ba naman niya sa akin na, I don't care the reason why are you
going back to your country. Ang concern ko, kung kailan ka babalik. O kung babalik ka pa. Parang, wow, konting ano naman, di ba? Parang, konting puso naman. Sabi ko, parang pinagsakaloban ako ng ano noon, ng langit at lupa. Parang, talaga ba? Parang, ganito ba kawalang concern yung culture mo? Actually, hindi siya hindi kasi siya taga dito. Hindi siya German actually. Hindi ko na din alam kung anong culture niya or personal ano niya lang yon. Pero kahit bago lang yung empleyado mo, magkaroon ka naman ng konting concern, 'di ba? Parang, uy, teka, may pinagdadaanan yung tao, 'di ba? Parang sige. Wala, yun yung naging ano. Okay, biglang sabi niya, sige, pabalitaan kita kung ano yung magiging desisyon, sabi niya gano'n. So, while nangyayari yun, nasikaso ko naman yung visa ko. So, good thing meron tumulong sa akin about doon sa visa. Hindi ko na lang sasabihin kung paano, pero maghantay lang ako ng weeks or days before flight ko, ibibigay sa'yo yun. Pero, syempre, anxious ka pa din, kailan, di ba, ganun. So, habang nangyayari yun, nakapag-desisyon na ako na umuwi ng February 6 sa Pilipinas. So, pinasa ko na yung ticket ko, pinasa ko na lahat ng documents doon sa website ng immigration. Pinalawanan ko na kailangan kong umuwi. Kailangan ko ng temporary visa. So, habang hinahantay ko yun, balik ako doon, mangiyak-ngiyak ako. Although, trabaho nila yun eh. Pero, walang way para makapasok ka sa loob kasi titignan nila yung schedule. Kung may schedule ka dun. Kung wala, hindi ka nila papapasukin. So, parang, hindi ko na alam. And then, syempre, financially, challenging pa din yung mga bagay-bagay. Kasi syempre, bago lang din ako sa, kakapasko, di ba? Tapos, madaming pinagkagastusan. Nagkataon naman na bago din yung company. Wala kang sahod agad. Wala, parang sobra yung hindi ko alam kung ilang santo yung pinagdasalan ko para malagpasan yung mga sitwasyon na to. Para malagpasan yung sitwasyon na to. Kung ilang beses ako nagdasal sa Panginoon, kung paano kung malalagpasan yung ganitong sitwasyon o naming pamilya, yung sitwasyon na to. Sana may mga taong tumulong, sana may hindi ko alam kung anong way. Before February 3, nakareceive ako ng email na pwede na akong pumunta sa immigration para kuhanin yung visa ko. Temporary visa. So, nakuha ko yung visa ko ng February 3. So, tuntua ko nun. Parang, wow, okay na, ganyan. So, makakauwi na ako. Makikita ko na si Papa. Unfortunately, nung pag-uwi ko, nung araw na yon, nakita ko yung isang sulat na nakalagay doon sa table ko na hindi ko siya binubuksan ng ilang araw kasi for some reasons. Pero binuksan ko siya. Pagbukas ko, galing sa opisina namin, sa company namin. And then, nakalagay doon na terminate na nila ako. Parang pinagsakloban na naman ako ng malamig na tubig. Sabi ko, ano nangyari? Parang, shucks. Ano nangyari? Ay! Anong gagawin ko? Parang, ano nang gagawin ko? Hindi ko na alam kung anong uunahin kong isipin. So, noong February 4, kinabukasan, pumunta agad ako sa Agentur for Arbeit para mag-apply or sabihin sa kanila at mag-apply na nawalan ako ng trabaho. At syempre, ano nangyari? Unfortunately, nakalagay doon sa letter ng company na until February 13, yung contract ko, and then 14, doon lang mag-e-end. Sabi ng Agentur for Arbeit, yung Agentur for Arbeit, sila yung agency, government agency na
nakikater sa mga nawalan ng trabaho. Pwede ka nilang suportahan. May makukuha kahit konti ng allowance dahil nawalan ka ng trabaho. Sila din yung magbabayad ng insurance mo, health insurance mo, tsaka yung rental insurance kapag nag-retire ka na. Unfortunately, ang sabi ng agent na nakausap ko, kailangan ko daw bumalik ng February 14 kasi February 14, doon pa lang ako walang trabaho. Sabi ko, ma'am, paano na? Pinaliwanag ko sa kanila na may sakit si Papa, na kailangan kong umuwi ng Pilipinas, na hindi ako makakabalik ng February 14 kasi 'di ba, yung sitwasyon. So naintindihan naman nila. So pero sabi niya, kailan ka babalik? Sabi ko, ma'am, may return ticket ako. Kailangan kasi ng return ticket doon sa fiction designing kung o sa temporary visa ko. Kaya kasi kung wala, hindi ma-approve yung application mo for temporary visa. So, March 16, sabi ko. So, March 18, 17, 18, pwede ako makabalik, sabi ko. So, sabi na, sige, balikan ng March 18 dito. Pag nandito ka na sa Germany. So, yun, sabi ko, sige, okay lang po. Binigyan na nila ako. At that time, hindi ko na inisip yun kung na kahit wala akong makakuhang something sa kanila, ang importante sa akin, makauwi ako, makita ko si Papa, at makabalik kung ano man yung mangyayari. Kasi at the end of the day, ayun naman yung mga importante, diba? Yung mga allowance na yan. Importante siya in a way, pero kung wala, hindi ko alam eh. So, ito na yung nangyari. February 4, yung mga nasikaso ko. So, sabi ko, wow, meron akong visa, meron na akong ticket, okay na ako, parang ganun. Yung ticket ko actually, may magandang loob lang na nagpahiram sa akin ng pambili ng ticket, mga ganun. Parang, Lord, salamat, parang may kaibigan akong nagpahiram. Ayun, parang grateful pa din ako na sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, mga tumutulong pa rin sa akin, mga kaibigan. Fast forward, few hours, natutulog ako. Madaling araw ng February 5, bilang tumawag yung kapatid ko na wala na nga daw ang Papa. Yun, doon na nag-sink in lahat yung nangyari. Hindi ako naantay ng Papa. Sobrang sakit nung nangyari kasi hindi mo nakita yung magulang mo bago siya nawala. Wala kang magawa kasi hindi mo kontrolado lahat. Ang kaya mo lang gawin para sa akin, panahon na yun, is magdasal. Magdasal na magiging okay yung lahat. Kahit alam mo hindi, sobrang hirap. Nisip ko na lang na na yun, saan ko na lang umuwi. Total naman may visa na ako, may ticket na ako. Ayun na lang isipin ko. Tapos yun, nagdasal ako, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Hindi ko alam kung paano namin susolusyonan lahat yun. After ko mag-post na nawala na si Papa, may mga nag-message agad and tumawag yung isang kaibigan ko, and after kong magdasal na sabi ko,
Hindi ko alam kung paano ko, hindi ko talaga alam eh. Hindi ko talaga alam kung paano ko may tatawid yung sitwasyon namin. Tumawag yung kaibigan ko bilang nag-offer siya na gusto mo ba na peramin kita, ganyan. Parang doon talaga ako naiyak din. Sabi ko, thank you po. Na sa kabila ng lahat, hindi pa ako lumalapit sa mga kanila. Nag-offer na agad. And hindi ko tinanggihan syempre kasi ayun na yun eh. So, yun yung ginamit kong pang bili ng pambayad ng lupa kung saan nilibing si Papa. So, sabi ko, ang laking tulong ng in-offer niya and nawalan ako ng kahit pa paanong iisipin. And yung mga iba, bahala na muna kasi yan pa lang eh. Ilang oras pa lang yun na nawawala si Papa. So, sa ngayon, ayun muna yung paproblemahin or at least isang problema is nawala na sagot na agad yung sa lupa. Kailangan ko na lang talaga umuwi. Nalala ko nga noon, panahon na yun, or nung gabi na yun, umiyak ako, sobrang iyak ko noon. Tapos, akala ko hindi ako naririnig ng kaibigan ko, ng housemate ko dito, Marlon. Yun, narinig pala niya. So, alam mo, ngayon lang ako umiyak ng ganun ka-iyak ulit. Kasi, ibang usapan na pagpamilya yung pinag-uusapan eh. So, buti na lang kahit pa paano, may mga taong naging sandigan ako, mga pamilya, mga kamag-anak sa panahon na to. Kasi kung hindi mahirap bilang isang OFW na i-navigate ng sabay-sabay itong mga problema. So sabi ko, sige, dalawang araw pa yung hantayin natin. Kinabukasan, February 6 yung flight ko. So February 5, namili lang ako ng mga konting pwedeng maipasalubong kahit pa paano. Nagbigay ng something na pwede ko daw bumili ng something para ibigay sa pag-uwi ko. So ginawa ko naman and yun, grateful sa kanila. Fast forward, hindi pa natatapos yung mga challenges. Kasi, diba, katulad sabi ko, when it rains, it pours. Kaya, yun. Alam nyo ba na nung araw na uuwi ako sa Pilipinas, ang lapit lang ng airport namin dito. 30 to 45 minutes lang sa airport ka na. Sa dami ng araw na pwede magka-problema sa airport. Bakit nung February 6 pa? Bakit nung araw pa na yun, 7 in the morning? Grabe ang lakas ng snow. Ang kapal ng snow sa daan. Hindi makita yung paligid. Nag-offer si Risa at yung jowa niya na ihatid ako sa airport, which is so grateful to Risa sa lahat ng mga tulong niya sa akin. Biglang yun, sabi ni Risa na parang i-check ko daw kung tuloy ba yung flight ko kasi may nabalitaan sila na may something na problema. And true enough, bago sila dumating sa apartment, at may nag-email nga sa akin na na-cancelled lahat ng flight sa Berlin. So parang, Lord, sabi ko papatuwin mo ako. Sabi ko,
Pa, okay lang ba na tulungan mo ko na umuwi ng Pilipinas? Gusto kitang makita. 'Di ba? Hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung pang ticket. Kasi hiniram ko lang to. Wala na tayong pagkukunan ng ticket kung hindi ako makauwi ngayong araw na to. Nagdasal na ng dasal ako. Until, yun, alam mo yun, sa mga ganong sitwasyon talaga yung presence of mind talaga yung dapat mong isipin. Ano yung mga ways na pwede mong gawin, ano yung mga options na pwede mong kunin. Mula Berlin, nagbiyahe ako papunta ng Frankfurt kasi ang option is sa Frankfurt, hindi naman ganun kakapal o ka-problematic yung sitwasyon, kaya hindi canceled yung mga flight. Flight ko is alas 3, so alas 9 yun, di ba? Kailangan magbiyahe ng alas 9, alas 10, hanggang alas 3, papunta ng Frankfurt. Yung fast train is libre kasi nga na-cancel yung flight ko mula sa kanila. Binuko ko kaagad, tapos yun, parang presence of mind, ito yung sasakyan mo. Natapos ko siya actually, sabi ko, walang pwedeng gawin kundi ipagpatuloy. So, fast forward, nasa pa-Frankfurt na ako. Ilang oras na lang, siguro 1.5 oras na lang, bigla namang may snow. Kahit fast train siya, yung journey namin doon sa isang area at sinabi niya na hanggang dito na lang kami, kailangan mong mag-regional train papunta sa airport. So parang, ha? Hanggang dito ba naman? So, sabi ko, wow, kailangan kong maabutan yung ganitong oras bago ako check-in. Kasi kung hindi mo maabutan yun, kahit nasa Frankfurt ka na, wala namang nangyayari. Hindi ka na makaabot, di ba? So, sana makaabot ako ganyan. So, yun, 30 minutes nakaabot ako for ma-close yung gate or yung counter. Nakapasok naman ako. But, of course, ano pa ba? Nagkaroon na naman ng delay sa flight. So, yun, nandun, okay lang din naman kasi nandun naman din tayo. Although medyo kinakabahan ako na sana pag naman magkaroon ng problema doon sa flight, di ba? So, nangyari naman sa Korea. Malas-malas din kasi Frankfurt pa lang. Nakakuha ko ng letter na yung malaking power bank ko ay hindi pala pwede doon sa luggage. Akala ko basta nasa luggage okay lang. Pero pag sobrang laki pala, beyond 5,000 or 10,000, hindi na pala pwede doon sa luggage. So, kinuha nila. So, parang, bahala ka na. Di ko na problemahin yan. Importante makauwi ako. Fast forward, parang imbis na February 6 ako nasa Pilipinas, naging February 7 ng madaling araw ako nakauwi. Which is grateful ako kasi andun yung best friend ko na si Tyron na sumundo sa akin para yun, magbigay ng suporta kahit papaano emotionally and effort na sunduin ka sa mga oras na yun, kailangan mo sila. Yun, until makauwi ako sa Pilipinas at makita ko si Papa na nasa burol na siya. Hindi naging madali yung sitwasyon sa mga bagay-bagay. And grateful ako sa mga tao na sumusuporta, taong nakakaunawa. And yung mga panahon na kailangan namin sila, andyan para sumuporta sa mga kamag-anak namin, sa mga kaibigan ko, mga kaibigan ng family ko, mga kasamahan sa trabaho, sa dating mga kasamahan, mga kaibigan, dating mga friends, mga barkada, andyan para sumuporta. At syempre mga kamag-anak. Unti-unti, hindi naging madali yung sitwasyon. Adjustment sa family, yun, si mama, si mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Hindi naman din para kalimutan si Papa. Pero kailangan namin na mag-move on. Kailangan maging strong sa isa't isa. Yun.
So, ano na nangyari sa atin? Nakabalik pa tayo ng Germany. Ano nangyari sa trabaho? Paano na natin na-navigate yung mga bagay-bagay? Well, fortunately, nakabalik tayo sa Germany. Dito na tayo. Nakapag-vlog. But, kwento ko sa inyo na hindi pa tapos yung mga pangyayari. Natatandaan nyo nung mga March, nagkaroon ng problema sa Gulf countries kasi inatake ng Iran ang Qatar. Nagkagalit kasi sila ng US. Ang Qatar, ang UAE, 'di ba? Qatar Airways ang ating flight or ang ating airline. So, nangyari? Hindi na naman tayo alis ng March. 'Di ba? Hi! So, parang yung March 16 na flight natin is na-cancelled because of that situation. Alam mo yun, gusto ko na sanang bumalik ng Germany para maghanap ng trabaho, umpisa sa umpisa. Pero, parang sabi ni Lord, diyan ka muna. Sikasuhin mo muna, mag-relax ka muna. Kaya naman, planuhin mo kung ano yung gusto mong planuhin. Diba? Parang, okay, mag-spend time ka muna sa family. Magtanim ka muna ng mga itatanim mo. Magtabas ka ng magtabas. So, yun yung mga ginawa ko. Nagtabas ako ng mga damo sa paligid. Naglinis ng kanal and all. Hi! And habang nangyayari yung gera dyan at binahantay ko yung mga sitwasyon na humupa sa Gulf country, nag-a-apply ako sa iba't ibang agency sa Germany habang nasa Pilipinas ako. Kinausap ko yung isang kaibigan ko kung meron silang alam, ganyan. In-enjoy ko yung nasa Pilipinas ako. Although hindi ako nakakapag-vlog or something, nakapag-edit kasi wala ako sa focus actually. Kasi syempre anxious ako eh. Hindi ko alam kung ano. Sabi ko parang the least thing na pwede kong gawin is yung mag-vlog pa, diba? Pero nakalimutan ko na isa pala yun sa mga gusto ni Papa na nakikita ako na nag-enjoy. Isa sa mga supporters natin is si Papa kapag nagva-vlog ako. So, yun yung mga mamimiss ko sa kanya kasi pagka nagla-live ako, isa siya sa mga nanonood actually kahit madaling araw. So, yun yung mamimiss ko kay Papa. Pero, yun, kailangan magpatuloy. And sa mga susunod na panahon or araw, magla-live ulit tayo kahit wala na si Papa. Kasi alam ko gusto niya yun. Hinahantay ko lang na, ma-vlog to para mawala kahit pa paano yung, yung emosyon ko para makamove on na tayo. Pero, yun, naalala ko kasi kapag magla-live ako, na baka nanonood siya. Pero wala na siya, hindi siya nanonood na. Baka pinapalood niya na ako doon. Anyway, nag-subside yung gera mga middle ng April. So, nagparebook na ako. May natirang pera doon sa account ko na pwede kong gamitin para magpambili ng ticket ko. So, fortunately, kasya siya para makabili ng ticket pabalik. So, dahil one way lang yun, mahal pa din siya pero wala tayong magagawa. Binili ko na din kasi hindi ako makabalik, diba? So, yun na lang yung natitirang pera na doon sa allowance ko. And,
binili ko na siya agad-agad. Kasi kung hindi ko siya binili, nagtataas pa siya ng nagtataas. Which is totoo. Nag-triple yan. Nakabili ako ng ticket, China Air, which is hindi nadadaan ng Qatar, ng Gulf country. Direct mula Taiwan, papunta na siya ng Frankfurt. Then Frankfurt, magte-train na lang ako papunta sa Berlin. So, wala na akong problema doon na sanay na akong pumunta ng Frankfurt. Mas importante sa akin na makapunta ng Germany kahit malayo ako sa Berlin. Kesa naman, ano mo yun, mas mahal yung pamasahe kahit nandito ka sa Berlin, tapos magka-problema pa, diba? So, yun na yun. Fast forward, April 22, nagka-flight na tayo and nakabalik na tayo dito sa Germany. Actually, nung pagbalik ko dito, sobrang kabado ko. Paano ko malaman nila na or hanapin nila yung contract ko para malaman nila kung wala na akong trabaho, ganyan. Hinanap nila pero hindi man nila checkin talaga kung may trabaho pa ako, wala. Pero ang endpoint noon, at least meron akong visa, temporary visa. And may napakita kong contract. Kahit actually hindi na ako doon or kahit terminate na ako, at least may pinakita pa din ako. Pero nung sa Germany na ako, sa Frankfurt na ako, wala lang, mabilis lang din. Pinakita ko lang yung fictions bescheinigungen ko, pinakita ko lang yung mismong temporary visa ko. Then, diretso na, wala nang tanong and all. Doon lang may tanong sa Pilipinas. Doon lang naman talaga eh. Nag-search pa rin ako ng iba't ibang mga companies na pwede kong applyan. Until, yun, may si Risa. Alam mo, savior talaga si Risa. May nasabi siya na ganyang company and sabi niya mag-apply daw ako doon. Nagpasa naman ako. And yun, fortunately, kabayan niyo yung PDL, yung chief nurse, and na-interview tayo. Nag-vlog pa nga ako doon na pwede nyong makita kung ano yung experience ko nung na-interview ako sa mga susunod na araw. Pero, unfortunately, naging smooth yung transition ko mula sa pagiging unemployed to being employed nung May 1. Kahit pa paano nabunutan ka na ng tinik. To be honest, dami pa rin naging sitwasyon. Malalaman nyo kung nakakuha ba ako ng allowance o hindi sa mga susunod na vlog natin. Ano yung experiences ko sa pagkuha or pagpasok sa new job natin. Sa pag-apply ng bagong visa. Ano yung mga pinroseso ko sa pagkuha ko ng permanent visa ulit at gaano katagal yung visa ko na nakuha. I-share ko din sa inyo yun. Realization, yun. Unang-una, papasalamat ako sa inyong lahat sa patuloy na pagpapanood ng vlog natin. Hindi pa man ganun kadami yung friends natin and subscribers dito sa channel natin. Pero at least alam ko na nandyan kayo para supportahan ako, supportahan ang journey natin dito sa Germany. I'll try to be honest sa mga experiences natin dito para at least alam nyong i-navigate kung kayo na yung nasa sitwasyon na mapadali para sa inyo yung mga bagay-bagay. And papatuloy tayo sa kung ano yung mga simula natin. Siguro mga susunod na videos natin, isa na tong bagong chapter ng vlog natin dahil bagong chapter na din to ng buhay natin. Although may mga susunod na vlog tayo is na nakuha natin or na film natin noon pa man, pero at least bagong chapter na siya ngayon. And maraming salamat kung tinapos mo tong video na to. Yung, tulad ng lagi yung sinasabi, hamuli naman tayo ng panahon. Maraming dahilan para bumangon. And that line made
sense to me this time kasi totoo na siya. Maraming dahilan para bumangon. Ako po si Echo at ito ang kwento ko. Until next time po. Bye-bye.